May mga nagsasabing ang sumpa ay tumatalaw kapag ang nagsumpa ay malapit ng malagutan ng hininga. Paano pa kaya kung ang nagsumpa ay isang makapangyarihang nilikha tulad ng halimaw? Gaano kaya kalagim ang hatid ng sumpa ng halimaw? Narito ang makapangalisa balahibong kwentong tampok sa linggong ito na pinamagatang Sumpa ng Halimaw. Sa isa na namang gabi ng lagi. Nawili ako makipag-usap sa nobya ko. Ginabili tuloy ako sa pag-uwi. Malayo-layo pa naman ang uuwian ko. Mapapadaan pa ako sa madilim na kakahuyan. May gumalaw sa likod ng malaking puno na madadaanan ko. May biglang lumabas sa likod ng puno. Isang maitim at magbalahibong niliga na may tila ulo ng aso. Pero may katawang tila gorilya. Nakakikilabog. Halimaw. Halimaw itong umarang sa daraanan ko. Papalapit sa akin ang halimaw. Aatakin ako ng halimaw! Ano po, Itay? Halimaw? Oo, Rina. Yun ang nabalitaan ko kaninang bumili ako ng kape sa tindahan. May isang kabarangay na tayo, lalaki. Naging biktima ng halimaw kagabi sa kakahuyan. Wakwak ang dibdib at nawawala ang puso at atay. Ha? Nawawala po ang puso at atay? Oo. Halimaw lamang ang posibleng dumukot at lumamon sa laman loob ng tao. Hindi po kaya. Katang isip lamang ng ibang tao ang halimaw? Anak, totoo ang kampo ng dilim. Mula po nung magkaisip ako at hanggang ngayon 20 anyos na ako. Wala pa po ako nakita o nabalita ang halimaw dito sa lugar natin. Pero noong nabubuhay pa ang inay mo, may kampo ng dilim na nagsabog ng lagim sa lugar na dati naming tinitirhan. Sa lugar po na dati ninyong tinitirhan? Oo. Kaya na maaksidente at pumanaw ang iyong ina. Nung sanggol ka pa lamang, lumipat tayo sa lugar na ito. Saan po ba yung barangay na dati ninyong tinitirhan nung buhay pang inay? Malayo. Itay, baka po... Baka ano, Rina? Baka po sa lugar na dati ninyong tinirhan, doon ang galing ang halimaw na pumatay kagabi sa ating kabarangay. Kapitan Ted? May kailangan ka ba rito sa barangay hall, Mateo? Wala ho. Umasok lang ho ako dito sa inyong opisina dahil may tatanong lang ho ako sa inyo. Tungkol saan? Kasi ho, nadaanan ko yung ilang barangay tanod doon sa may kawayanan na nagpuputol ng mga kawayan. Inutusan ko sila ron para gumawa ng mga sibat. Si Bato? Oo. May halimaw na gumagalat nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay. Kaya sa pagronda namin ng mga tanod, magdadala kami ng sibat na kawayan para magamit namin sa pagpatay sa halimaw.
ang kasaysayan. Tampok sa linggong ito, sa isa na naman, gabi ng lagi. Mateo, bakit? Hindi ba masarap yung sandwich na hinanda ko para sa'yo? Masarap, Cora. Dahil nga sa sarap, kaya naubos ko eh. Bakit ka napailing? Kasi, naalala ko lang yung sinabi sa akin ni Kapitan Ted. Kaninang napadaan ako sa barangay hall. Tungkol saan? Tungkol ba yan sa kasal natin? Hindi. Tuwing magkikita kasi kami ng barangay chairman natin, yun lagi akong binibiro. Kung kailan na tayo pakakasal. Kasi nga, alam niyang may relasyon tayo. Kasi, nabanggit siya sa akin, kapag nagronda sila ng kanyang mga tanod, magdadala sila ng mga sibat na kawayan para mapatay nila ang halimaw. Bakit ba yun nangiisipin mo? Malabo naman nilang mapatay ang halimaw eh. Dahil makapangyarihan ang kampo ng dilim. Mateo, Hmm. tayo lang ang narito ngayon sa bahay namin. Mamaya pa uuwi ang itay at inay ko kasi abala sa pagtatanim sa aming kaingin. Cora, huwag kang yumakap sa akin. Ayaw mo bang samantalahin natin kasarilinin tayo? Huwag mo kong halikan. Ano ba? Bakit parang napapasok ka sa mga yakap at halik ko? Bakit? Bakit, Mateo? Aba, ako man ang lumagay sa katayuan ni Cora, Mateo. Magtataka rin ako. Mapapahiya. Mahirap pong magpatangay ako sa kanyang kapusukan, Inay. At magtatampo rin ako sa iyo. Kapag nagpatangay po ako sa paglalambing niya, Natural lamang. Sa gaya niyo magkasintahan ang magyakapan at maghalikan. baka ako makalimot kami. O pareho na naman kayo nasa hustong gulang. 20 anyos na nga po ako. Kaya hindi ako dapat patangay sa damdamin ko. Alam niyo ang dahilan, Inay. Ay, oo nga pala. May nakalimutan ako. Nay, gugustuhin ko na pong magtampo sa akin si Cora. Naiintindihan pala kita, anak. Kaysa naman pong meron pa akong pagsisihan. Sana naman. Maintindihan ka rin ng iyong kasintahan. Para hindi masira ang relasyon ninyo. Hindi ako papayag na magkasira kami, Nay. Mahal na mahal ko po si Cora. Kaya gagawin ko ang lahat para magkatuluyan kami balang araw. Ay, Tay, Rina. parang napakalalim po ng iniisip ninyo. Ay, hindi naman, anak. Bakit nakalapit po ako sa likod niyo nang hindi ninyo namalayan? Nagulat pa kayo na makita niyo? Rina, Tay, may problema po ba kayo? anak, Sa tagal po ng pagkakakilala ko sa inyo, ngayon ko lang napansin. Malalim na ang gabi, narito pa kayo sa balkonahe. Bakit hindi niyo po sabihin sa akin ano man ang gumugulo sa isip niyo? Baka meron po akong maitulong sa inyo. Sige. Hindi na ako magkakaila sa'yo. May gumugulo nga sa isip ko. Yun ay ang tungkol sa halimaw. Ang halimaw po na napabalitang pumatay sa isa nating kabarangay? Nasabi ko na sa'yo, bago tayo napalipat sa lugar na ito, sa pinanggalingan nating barangay, may halimaw na nagsabog ng lagim. Kaya pinagtulungan siyang mapatay ng taong bayan. Napatay po ng taong bayan ang halimaw na tinutukoy ninyo? Oo. Sa dami ng mga taong nagtulong-tulong laban sa halimaw,
bumagsak ang kampo ng dilim sa lupa na agaw buhay. Ngunit bago siya nalagutan ng hiliga, ay sumumpa siya. Kagagawan sa akin, magiging kamatayan. Sumpa na kakakit sa lahat ng sabing lahat. Ang anak ninyong babae, kapag umibigay sa isang lalaki at nagdalang kapag sumapi sa kanyang ikadalawang taon. Iyon ang labis na inaalala ko, Rina. Ang katuparan ng sumpa. Ang sumpa ng halimaw. Balikan natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng gabi. Dahil sa ipinagtapat sa akin ni Itay, hindi ako makatulog. Hindi mabura sa isip ko ang tungkol sa sinabi niyang sumpa ng halimaw. Nagkatotoo kaya ang sumpa ng halimaw? Huh? May gumalaw sa likod ng puno sa labas ng aming bahay. May lumabas sa likod ng puno na may itim at mabalahibo. May mukhang tila aso at may katawang tila gorilla. Nilisan natin mga tanod. Sa gabi yun, doon nagmula narinig natin sigaw. Baka may biniktima na naman ang halimaw. Hindi na natin bibigyan ng pagkakataon mambiktima uli ang halimaw, Kapitan Ted. Kapag nakaharap natin ang kampo ng dilim, sibatin natin agad! Oo! Handa ating mga sibat, oh! Sibat na kawayan sa katawan ng halimaw! Hala! Ayun! Ayun ang halimaw! Ayun, Kapitan! Tumakbo pa palayo ang kampo ng dilim nang maligunan tayo. Huwag natin ngayon makatakas. Oo, Kapitan! Sibatin natin ang halimaw. Paulan na natin siya ng mga sibat na kawayan. Patayin natin ang halimaw. Patayin! Natin ang kasaysayan tampok sa linggong ito sa isa na namang gabi ng gabi.
Mas mabuti na maaga ako maglabas sa tabing ilog. Para madali ako makatapos. Ha? May kumalaw sa likod ng puno? Ha? Lalaki? Huwag kang matakot. Sino ka? Ako si Mateo. Taga-kabilang barangay. Bakit may sugat ka sa balikat? Nasakmal ako ng baboy mo. Taga rito ako. Ako si Rina. Mukhang maglalaba ka. Oo, papunta nga ako sa ilog. Sige, maiwan na kita ha. Sandali lang. Bakit? Pwede kong gamutin ang sugat mo. Marunong ka manggamot. May alam akong halamang gamot na maaari kong ipanggamot sa sugat mo. Ha? Sige. Gusto mo bang tulungan kita? Tay, bakit po kayo napailing? At bakit po nakalayo na si Mateo, sinusundan niyo pa siya ng tingin? Hindi mo lubos na kilala ang lalaking yun na taga-kabilang barangay, Rina. Mukhang mabait naman po siya. May mga taong mukhang mabait, pero may nakatago palang kasamaan sa kanyang puso. Tinulungan ko lamang po si Mateo. Kaya isinama mo pa siya rito sa bahay natin para maggamot na kanyang sugat? Mali po bang tumulong sa kapwa? O, hindi. Pero bukod tanging sa Mateo na yung ka naging masigasig sa pagtulong. Itay, Anak, huwag kang masyadong pakatiwala sa kahit sinong lalaki. Lalo na sa Mateo na yon. Wala akong tiwala sa kanya. Norman, Kayo ho pala, Kapitan Ted. maaari ba namin mabala sandali ang paghahawan mo ng mga talahib dito sa iyong kaingin? Oy, sige ho, walang problema. May gusto kasi akong sabihin sa iyo. Mukhang may lakad ho kayong importante na kanyang mga tanod, Kapitan. Babalik kami sa lugar na kinakitaan namin kagabi sa Halimaw. Nakita nyo kagabi ang halimaw? Oo. Sinibat namin siya ng mga sibat na kawayan, pero natakasan niya kami kahit nasugatan namin siya. Baka ang halimaw ho na nakita nyo ang sinasabi ng anak ko na nakita rin niya kagabi. Kaya siya napasigaw sa takot. Malamang na ang anak mong narinig namin kagabi na sumigaw. Pero nang maghanap ako sa lugar na itinuro niya sa akin, wala naman ako nakita roong kampo ng dilim. May nagsasabing ang halimaw ay nagkukublisan yun ng isang karaniwang tao. Maaring totoo yun, Kapitan. Kaya nga maging maingat tayo. At maging mapagmatsyag, lalo sa mga taong hindi natin lubos na kilala, na maaring siyang nagiging kampo ng dilim. Huwag ho kayo mag-alala. At tinitiyak ko sa inyo. Kaysa nyo ako, makakatulong niyo ako sa pagpatay sa halimaw. Natin ang kasaysayan. Sa linggong ito, sa isa na naman, gabi ng Huwag ka na magtampo sa akin, Cora. Hindi ako nagtatampo sa'yo dahil sa tila pag-iwas mo sa paglalambing ko sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, nag-aalala ko. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko. Kaya hindi ko nagantihan ang pagyakap at paghalik mo sa akin. Naiintindihan ko naman ang dahilan mo eh. Kasi gusto ko maiharap ka sa altar ng malinis. Iba ang dahilan ng pagtatampo ko sa'yo. Kaya nakapagkita ako sa'yo rito sa burol.
Iba? Alam mo, hindi magsisinungaling yung isa kong kaibigan na nagsumbong sa akin na nakakita sa'yo na nakikipagmabutihan ka sa ibang babae. Ako? Nakikipagmabutihan sa ibang babae? Pwede ba? Huwag ka na magmaang-maangan pa. Cora, wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ba totoo na may ibang babaeng gumamot sa sugat mo sa balikat? At sa bahay pa ng babaeng yun? Yun ba? O ano? Mateo, alam mo sa lahat ng ayoko yung niloloko ako, ha? Hindi kita niloloko. Eh, sino yung babaeng gumamot sa sugat mo? Serena, isa kong bagong kakilala. Na nakilala ko na nagmagandang loob siya na gamutin ang sugat kong nasakmal ng baboy na mo. Ano? Cora, hindi kita maaaring ipagpalit kahit kaninong babae. Patutunayan ko yan sa'yo. Mapapatunayan ko lang na tapat ka sa akin kapag nakasal na tayo. Pakakasalan talaga kita. Kailan? Cora, Oh, eh, bakit ka natigilan? Sagutin mong tanong ko, kailan mo ako pakakasalan? Kailan? Mateo, huwag kang magproblema. Inay, gusto ko po talagang pakasal na kami ni Cora. Pero, Alam ko, anak. Pero may hadlang. at ang hadlang na yun po ang kailangan mawala. Mateo, Kaya gagawin ko ang lahat para wala nang maging hadlang sa kaligayahan namin ni Cora. Kahit ang gagawin ko ay mabigat at labag sa aking kalooban. Nagpasalamat naman sa akin si Kapitan Ted. Nagsabihin kong handa akong tumulong sa kanila ng mga tanod niya para mapatay ang halimaw. Pero hindi na ako sumama sa pagroronda nila. Dahil mas gusto kong lumakad mag-isa para matiyak ko kung tama ang aking hinala. Dito sa sagingan ako magkukubli at palihim na magmamatyag sa taong hinala kong nagkukunwari at may tinatagong lihim sa kanyang pagkatao. Mukhang hindi masasayang ang pagmamatyag ko ngayong gabi. Lumabas sa bahay nila ang taong pinaghihinalaan ko ng masama. Ayun, paligaling nga siyang nagkubli sa likod ng isang malaking puno. At taong lihim kong minatyagan. Tama ang masamang hinala ko sa kanya. Nang magkubli siya sa likod ng puno, unti-unting nagbago ang kanyang radyo. Naging isang halimaw. Natin ang kasaysayan mo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Hindi ko naman maintindihan ng asawa ko. Sinabi ko na sa kanya, huwag siya mag-overtime sa trabaho. Hindi niya natanggihan yung pakiusap ng kanyang amo. Natapusin yung pinapatrabaho sa kanya. Ay, naku. Malalim ng gabi, wala pa siya rito. Nag-iisa pa naman ako dito sa amin. Hindi tuloy ako makatulog. Ay, may nagbukas sa pinto. Paitim at mabalahibo na may mukhang tila aso at may katawang mukhang gorilla. Halimaw! Nakita ko ng halimaw! Mateo, ang tungkol sa nabalitaan kong kabarangay naming babae na
biniktima ng halim mo kagabi. Yan ang pag-usapan natin. Ang sinasabi ko sa iyong intindihin mo, Rina. Huwag mo akong biruin. Hindi biro. Totoong sinabi ko sa iyo. Mahal mo ko? Mula nang makilala kita, hindi ka na nabura sa isip ko, sa puso ko. Kaya nagbalik ako dito sa bahay niyo at nagtapat sa iyo bago pa ako maunahan ng iba. Maniwala ka sanang mahal kita. Mateo, yung kamay ko. Rina, mahal mo rin pa ako. Ano, Norman? May hinala ka kung sinong halimo na nagsasabog ng lagim dito sa ating barangay? Oo, Kapitan. Kaya naparito ako sa barangay hall. Dahil gaya nyo, ayoko madagdagan pa ang mga biktima ng halimaw. Sino ang pinaghihinalaan mong halimaw? Saka ko na ipapaalam sa inyo. Gusto ko muna makatiyak kung tama ang aking hinala. Pero kung maaari, bigyan niyo ako ng sibat na kawayan dahil may balak ho ako. At ano ang balak mo, Norman? Kapag napatunayan kong totoo ang hinala ko, tinitiyak ko sa inyo, Kapitan, ako mismo ang papatay sa halimaw. Balikan natin ang kasaysayan ng mo sa linggong ito. Sa isa na namang gabi ng labing. Pasok! Binabalaan kita, Rina. Huwag ka na magkakamaling sumama uli kay Mateo. Sa lalaking yun, akong umadlag para mabawi kita sa kanya. Malamang na disgrasya siya. Hindi ko naman po kaya maintindihan. Ginagawa ko lamang ang dapat, Rina. Kung anong tama. Eh, di na kita hayaang mapag-isa dito sa bahay. At mag-isang maglabas sa ilog. Para mataya kung hindi ka na makikipagkita pa sa Mateo yun. Nasa hustong gulang na naman po ako. Natural lang po na matuto ako magmahal. Wala kang karapatang magmahal kahit kaninong lalaki. Iyan ang tandaan mo, Rina. Hindi bali nang lumuha ka at magdamdam sa akin. Ang mahalaga, mapangalagaan ko ang buhay mo. At hindi mangyari sa iyo ang sinapit ng iyong ina. Ano po bang nangyari kay Inay na ayaw niyo sapitin ko? Malalaman mo rin balang araw. Ay! Ang mahalaga sa ngayon, sundin mo ang gusto ko, Rina. Huwag kang umibig sa kahit kaninong lalaki. Huwag na huwag, para hindi ka magsisi. Mateo, ang alam ko si Cora ang mahal mo. Totoo yan, Nay. Gusto mong magkabalikan kayo. Hindi po ako papayag na tuluyang mawala sa buhay ko si Cora. Bakit nagtanan ka ng ibang babae? Kailangan po, Inay. Ha? Ay, hindi kita maintindihan. Hindi ko po masisisi na maguluhan kayo. Dahil hindi nyo nakausap si Tandang Masong. Tandang Masong? Ang albularyong nakakaalam ng pangotra sa sumpa ng halimaw. Mateo? Malalaman nyo rin ang dahilan ng lahat ng ginagawa ko. Alam mo ang pinakamabuti mong dapat gawin, anak. Salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin. Pero wag mo nang uulitin na magtahanan ng ibang babae. Lalo pa nga at tutol na tutol sa'yo. Ang ama ng babaeng itinanan mo. Inay, Baka sa susunod na itanan mo ang Rina na yun madisgrasya ka na sa mga kamay ng kanyang ama. Mga tanod,
Alisto kayo. Kapag ganitong nagro-ronda tayo, Kapitan, nakahanda kami. Ikaw, halimaw na nahantin natin. Kaya sa lahat ng oras, dapat tayong nakahanda. Yung ating mga sibat, dapat nakahanda rin. Kapag nakaharap uli natin ang halimaw, Nakakatulis nito. huwag na natin siyang hayaang makatakas. Sagot sa akin. Siguruhin na nating mapapatay natin siya para hindi na madagdagan pa ang kanyang mga biktima. Sandali! Mga kasama, ihanda ang inyong mga sabat. May kumaluskos sa talahiban sa likod ng malaking bato. O, Kapitan. Sige, paligiran natin ng malaking bato. Magbalik kayo! Dito ko. Ngayong napaligiran na natin ang malaking bato. Sino ka ba na nagtatago sa talahiban sa likod ng malaking bato? Lumabas ka! Labas! Lumabas ka nang mapatay ka na namin, halimaw! Balikan natin ang kasaysayan ng sa linggong ito sa isa na naman gabi ng maging. Mga tanod, kapalisto kayo! Kapag lumabas ang halimaw sa likod ng malaking bato, paulanan agad natin siya ng mga sibat na kawayan. Kami bahala rito, Kapitan, sa kabila. Sibatin na natin ang talahiban sa likod ng malaking bato. Okay. Wag! Kapitan, wag! Hindi halimaw ang lumabas sa talahiban May tao. sa likod ng malaking bato. Kapitan Ted! Ako ito! Mateo, Ako nga ho! anong ginagawa mo rito? Nagkukubliho ako. Nag-aabang sa halimaw. Nag-aabang sa halimaw. Oo. Kasi nung pauwi na ako, namataan kong naglalakad sa lugar nitong halimaw. Parang naghahanap ng kanyang mabibiktima. Kaya nagkubli kagad ako. At nag-aabang sa paglapit niya para mapukpuk ng batong kanyang ulo. Pero sa halip na halimaw ang maabangan ko, kayo dumating. Hindi ba ito ang panlaban sa halimaw, Mateo? Malamang, umalis na huli ito yung halimaw. Dahil sa dami nating humahanting sa kanya. Kami na ng mga tanod ko ang bahala maghanap sa halimaw. Sasama ako sa inyo, Kapitan. Mateo, Maaari ba akong tumulong sa inyo sa paghunting at pagpatay sa halimaw? hindi namin natagpuan ang halimaw sa pagroronda namin kagabi, Norman. May kasama ko kasi kayong malas, Kapitan. Balas? Oo. Sabi nyo, nagduman ako rito sa barangay hall at kumusta yan ang pagronda nyo na inyo makatanod. Nakasama nyo si Mateo kagabi. Naging mapilit kasi siya makatulong sa paghahanap at pagpatay sa halimaw. Iliw ako naniniwalang makakatulong sa inyo ang Mateo na yon. May galit ka nga pala sa kanya. Kasalanan niya. Kaya nagingit-ngit ako sa kanya. Nabalitaan ko itinanan niya ang anak mong dalaga. Pero binawi mo ang iyong anak. Dahil wala akong karapatan ng Mateo na yon, naitanan ang anak mo. Dahil may nobya na si Mateo? Bukod ho doon, Norman. may sariling dahilan ho ako. Kaya mabigat ang dugo ko kay Mateo. At malalaman niyo rin yung Kapitan. Kapag ano, Norman? kapag napatay na ang halimaw. Rina, Itay, dalawang araw ng tuwing umaga, inilalabas mo lahat ng kinain at ininom mo. hindi ko nga po maintindihan ang katawan ko. Dapat ka nga sa akin! Ano po yung pagkadapat ko sa inyo, Itay? Nagdadalang tao ka ba? Buntis ka ba?
ang kasaysayan ng mo sa linggong ito sa isa na namang gabi ng lagi. Aling open? Ay, Cora. Mano po? Ay, kaawaan ka ng Diyos. Salamat naman at binati mo ako. Dadalawa lang po tayong narito saan tayo ng masasakay ng tricycle kaya lumapit na po ako sa inyo. Kahit na may naging kasalanan sa iyo ang anak ko. Kahit wala na po kami ni Mateo, hindi naman po ako nagdaramdam sa inyo eh. Dahil wala naman po kayong kasalanan sa pagkakasira namin ng anak niyo. Ay, sana'y dumating ang araw na magkabalikan kayo ng aking anak. Hindi ko na po inaasahan yun. Yun ang ipagdarasal ko. Ay, may tricycle na po. Oo, ayan na yung tricycle, walang laman. Opo. Mauna na po kayong sumakay, Aling Ophel. O sige, mauna na ako. Pero, oras, inuulit ko, ha? Ipagdarasal ko na magkabalikan kayo ni Mateo. Oh. Dahil ikaw ang gusto kong mapangasawa ng aking anak. Tay! Huwag niyo po ihampas sa mesa ang kamay niyo. Baka kayo masugatan. Kung hindi ako nakapagtimpi, baka sa katawan mo dumapo ang kamay ko, Rina. Sabi mo walang nangyari sa inyo ni Mateo. Sinabi ko lang po yun. Para hindi kayo magalit. Oh, Pero bago niyo po ako nabawi nang magtanan kami ni Mateo, may namagitan na po sa amin. Na pagkaraan ng 2 buwan, ay nagpunga. Ay, patawarin niyo po ako. sa nangyari yan, panahon na, Rina. Panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. Ano pong katotohanan ni Tay? Pinagbawalan kitang magmahal sa kahit na sinong lalaki. Pilit ko kayong pinaglayo ni Mateo. Dahil ayokong sapitin mo ang malagim na naging kamatayan ng iyong ina sa kamay ng taong bayan. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi totoong namatay sa aksidente ang inay mo sa dati naming tinitirhan. Ang totoo, may sumpang nakakapit sa inyong angkan dahil kabilang ang lolo mo sa pumatay sa halimaw. Kabilang siya sa isinumpa at tinabla ng sumpa ng kampo ng dilim. Na sino bang kababaihan sa inyong angkan ang umibig sa isang lalaki ay magiging halimaw. Umibig sa akin ang iyong ina, kaya sa naging kampo ng dilim. At ngayon umibig ka naman kay Mateo, kaya't magiging halimaw ka rin matapos na ikaw ay magsilang ng anak. Kakilakilabot na halimaw na sa ayaw at sa gusto mo ay mapipilitan kang magsabog ng lagim. Hindi. Hindi! Balikan natin ang kasaysayan ng sa linggong ito sa isa na namang gabi. Tay, hindi po totoo ang mga sinabi ninyo. Sana nga'y hindi totoo yun, Rina. Pero ang maligim na sumpa ng halimaw na tumalab sa inyong angkan ay nangyari na sa iyong ina.
Naging halimaw siya nung isilang kanya. At dikta ng kanyang pagiging kampo ng dilim. Labag man sa kanyang kalooban. Napilitan siyang magsabog ng lagim. Ayoko maging halimaw. Ayoko po. Huwag kang matakot, anak. Ayoko po pumatay ng tao at magsabog ng lagim. May paraan para makawala ka sa sumpa ng halimaw. Ano pong paraan, Itay? Sabihin niyo po, at kahit ano gagawin ko, huwag lamang ako maging kampo ng dilim. Huwag lamang ako magsabog ng lagim. Ayon sa isang albularyo, ang kaging paraan para makakawala sa sumpa ng halimaw ay ang kamatayan ng lalaking nagpunla ng bilhi sa iyong katawan. Hindi. Yun lang ang tanging paraan, anak. Ang kamatayan lamang ni Mateo, ng lalaking iyong minahal, at ama ng iyong magiging anak, ang tutubo sa iyo sa lagim ng sumpang nakakapit sa iyong pagkatao. Hindi ko magagawa patayin si Mateo. Ako ang tatapos sa kanyang buhay. Huwag, Itay. Ayoko. Rina, Hindi bali na po maging isa akong halimaw. Huwag lamang mamatay ang lalaking aking pinakamamahal. ay, katulad ka rin ng iyong ina. Pinili, minabuti pa niyang manatiling halimaw kaysa mawala ako sa kanyang piling. Kaya siya ang napatay ng taong bayan. Mateo, Nay, nakatanaw ko na naman sa malayo. Malalim na naman ang iyong iniisip. hindi ko maiwasang hindi malungkot, Nay. At hindi manghinayang. Kapag naalala ko pong masasayang sandali na magkasama kami ni Cora. Ang mga pangarap namin. Ano, Mateo? 5? Oo, Cora. 5 ang gusto kong maging anak natin. Uy, ang hirap magtaguyod ng ganun karaming mga anak, ha? Hindi magiging mahirap dahil magtutulungan tayo. Palibasa hindi ikaw manganganak, eh. Basta kasama kita. Walang hirap na hindi ko matitiis at malalampasan. Mabigyan ko lang ng magandang buhay kayo ng ating magiging mga anak. Sige na nga. Yan ang gusto mo, eh. Eh di, payag na rin ako. Inay, matutupad po mga pangarap namin ni Cora. Mateo, Sigurado ako matutupad yun. Sa kamatayan ni Rina at ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Balikan natin ang kasaysayan sa linggong ito sa isa na gabi ng labi. Kapitan Ted, mabulit narito kayo sa barangay hall. Naghahanda na kami ng mga tanod para magronda, Norman. Pwede ho bang bago kayo magronda, mag-usap muna tayo? Tungkol saan? Nung minsan sinabi ko sa inyo na may pinaghihinalaan akong tao na nagkukubi sa kakilakilabot na adyo ng isang halimaw. Oo. At sinabi ko rin sa iyo na kapag napatunayan mo ang iyong hinala, ipaalam mo sa akin. Huwag mong gawin ang balak mo na mag-isa mong patayin ang taong nagiging halimaw. Dahil baka sa halip na mapatay mo siya, ikaw ang mapahama. Napatunayan ko na ho ang ginala ko sa taong nagiging halimaw. Sino siya, Norman? Ipapaalam ko ho sa inyo para sa tulong nyo na mga tanod ninyo. Sa ating pagtutulungan,
matapos na ang pagkakalat ng lagim ng halimaw. Mateo, ay hindi kita maintindihan. Ipaliliwanag ko sa inyo, Inay. Ipagtatapat ko po sa inyong ipinalam sa akin ng albularyong si Tandang Masong. Ang isang lalaking kinapitan ng sumpa ng halimaw ay hindi makakawala sa sumpa sa pagtungtong niya sa 20 taong gulang. Magiging isa siyang kampon ng dilim na magsasabog ng lagim. At tanging kamatayan lamang ng babaeng pinunlaan niya ng binhi sa katawan at ng sanggol sa sinapupunan nito ang tanging paraan upang makawala siya sa sumpa ng halimaw. Nangyari po, Inay. Napatunayan kong nalaman ko sa matandang albularyo. Mateo? Nang tumuntong ako sa 20 taong gulang, nakaramdam ako ng pagbabago sa aking katawan. Niuwaw ako at nahayok sa dugo at laman loob ng tao. Naging isa akong kakilakilabot na halimaw. Dahil ang aking lolo, ang inyong ama, ay isa sa pumatay sa halimaw. Kaya tumalab sa ating angka ng sumpa ng halimaw bago yun nalagutan ang hininga. Tumalab po sa akin, Inay. Kaya, napilitan kang magsabog ng lagim? opo. Ako po, ang halimaw na nagsabog ng lagim sa kataping barangay. Nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Huwag kayong mapahala, Inay. Anak, ayoko mapahamak ka. Hindi po ako mapapahamak. Baka matulad ka sa halimaw na napatay ng taong bayan. Makakawala ako sa sumpa ng halimaw. Mateo. Matutupad po mga pangarap namin ni Cora. Kaya aalis na muna ako. Ay, saan ka pupunta, anak? Gagawin ko na po ang ultimatum para makakawala ako sa sumpa ng halimaw. Kung kailan ako labis na naguguluhan at labis na natatakot sa nalaman kong malagim na katotohanan sa aking pagkatao. Saka pa umalis dito sa bahay si Itay nang hindi nagpaalam sa akin. Mabuti nagbalik na kayo, Itay? Itay? Kayo po ba yung dumating? Ako rin na. Mateo? Naparito ko. Dahil may dapat kang malaman. Ikaw ang may dapat na malaman, Mateo. Hindi na malaga sa akin ano man ang gusto mong ipaalam sa akin. Ang mahalaga, magawa ko ang dapat kong gawin. Mateo, unti-unti nagbabagong anyo mo. Nagiging isa kang halimaw. Nakilakilabot na halimaw. Oo, Rina. Isa nga akong halimaw. Halimaw na papatay sa'yo at sa sanggol sa tiyan mo. No!